Pero let me just remind each one of us that when we receive the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, once again, we will keep on repeating this until it sinks inside our hearts that we no longer own ourselves. Amen? John chapter 14 verse 23 hanggang 24. Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita. Mahal ho ba natin ang Panginoon? Anong kailangan natin gawin? Tumupad sa kanyang salita. Amen? Ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa kanya. Salita ng Panginoon, manahan sa iyong puso, itatakbo mo ito, at sabi ng Panginoon, iibigin namin siya ng Ama, at kami pupunta sa Kanya at mananahan sa Kanya. Kaya ang Panginoong Jesus ay nasa ating puso na ngayon. Amen po ba? Verse 24, sabi niya, ang hindi tumutupad sa aking salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig nyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Ang ibig sabihin nito, if we love the Lord, we follow His Word. This is the Word of God. Amen po ba? Amen. Galatians chapter 2 verse 20. Bigyan lang po natin ng foundation ng pag-uusapan natin ngayon. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak na si Jesus, anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Hindi na po tayo ang nabubuhay para sa ating sarili. Amen po ba? Let's just make this thing clear. When you have accepted the Lord Jesus Christ, it is no longer you that lives, but Christ lives in you. Yes, at times, pumipitik yung pagkatao natin. Umiinit yung ulo natin, nagagalit tayo, napapamura tayo. Nakakapagsalita tayo na hindi maganda. Minsan, nagkakampi-kampihan tayo sa loob ng pamilya. Kampi-kampi, ayaw ng Panginoon yan. Nagkakaroon tayo ng hidwaan sa bawat isa, galit, puot, tao tayo, nagkakamali tayo. Pero hindi ito rason para manatili tayo doon sa ilalim ng putik na yon. Kapag ikaw ay nadapa, ano ang kailangan mong gawin? Anong gagawin natin? Ay, nadapa na ako, tapos gaganon na sa, ito na yung buhay ko. Ganun ba? No. Kapag tayo nadapa sa putik, anong gagawin natin? Tatayo tayo, maghuhugas tayo. Amen? That's how we become strong. Doon tayo tumatatag. Kaya nga ang maliliit na bata kapag naglalakad na yan, halimbawa ito si Eren, naglalakad na to eh. Mayabang na, akala mo kaya niya sarili niya. Minsan hahayaan mo siyang tumumba para tumibay yung kanyang mga buto-buto. Yan. Gawin din ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya ang bawat isa po sa atin ay patuloy na manampalataya sa Panginoon. Ang ganap na pagsuko sa Diyos ay tunay na pagsuko sa mga bagay na hindi umaayon sa salita ng Diyos. Ang ganap na pagsuko sa Diyos ay tunay na pagsuko sa mga bagay na hindi umaayon sa salita ng Panginoon. Kaya ang lahat ng ating magiging desisyon sa buhay dapat po laging nakabase sa loob ng kanyang salita. Kasi ito po ang ating basics sa buhay. Kapag hindi nakasulat sa Bible, hindi po natin susundan. Let's make that clear. Yun po yung clear path ng isang pagiging Kristiyano. Ano ho? Kasi ito po, sasabihin ng iba, Pastor, bound ba tayo sa loob ng salita ng Panginoon? We are supposed to follow the basics. And after following the basics, then comes the spoken revelation. Without the written
revelation of the Lord, understanding of the written revelation of God, God cannot speak to you with the spoken revelation. Yung spoken revelation disregards about the secrets and mysteries that God has for you. Kaya wag muna natin hanapin yung secrets and mysteries kapag hindi natin alam ang basics ng Bible. Amen po ba? So, ito po, basahin natin sa unang Korinto, 1 Corinthians chapter 6, verse 9 hanggang 11. Makinig po tayo. Hindi ba ninyo alam ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili at ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa, o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit nilinis na kayo ng mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. We are all sinners, but the Lord is just reminding us na any practice as such, even if you said, ang iba kasi sa atin, tinanggap ko na si Lord Jesus as my Lord and Savior. Pero, Pastor, hindi ko mag-give up ito. Ito lang yung luho ko. Makinig kayo mabuti. Ang bawat isa sa atin, dapat hindi tayo nagpa-practice ng luho. Wala dapat tayong luho ng any kind. Amen. Ang kadalasan, basta may nakausap ako nung minsan dami siyang utang. Dami siyang utang ganyan-ganyan. Tapos pinapakita niya sa akin, ito, ang ganda nito, ang ganda nito. Bilihin natin ito, bilihin natin. Teka, sabi ko, madami kang utang. Anong ginagawa mo? Sabi hindi, kasi ito lang naman ang luho ko. Sabi ko sa kanya, huwag ka magagalit sa akin. Kapag may utang ka, hindi ka pwede magluho. Hindi ka pwede magluho. May utang ka bayaran mo. Hindi, ito lang yung pampalubag-loob ko. No. We sometimes find peace o naghahanap tayo ng kapayapaan habang ginagawa ang ating kaluhuan. Yung iba sa atin, pag nalulungkot, ang luho nila pagkain. Kain this, kain that. Kasi sumasaya ako, Pastor. Habang kinakain ko yung cheesecake. Isa na lang. As such, yung iba naman sa atin, paglasing. Naglalasing kasi para makalimutan. No. When God created you, and He said, you are mine, you belong to the Lord. Every pain and agony in life should be directed to the Lord. Amen. Lahat ng mga yan. Nung minsan ako'y nananalangin, gusto ko lang po i-share sa inyo ito bago tayo dumiretso sa ating pinaka-topic. Sabi ng Panginoon sa akin, anak, alam mo ba na ayoko yung defense mechanism na practice ng mga tao? Lord, can you kindly explain, kako? Sabihin natin, defense mechanism. Okay. Anong ibig sabihin nun? Ito, bigyan ko isang example. Anong defense mechanism? Kapag nakasanayan ng iba na mahirap sila from birth hanggang sa pagtanda, mahirap sila. Ang kadalasang defense mechanism ng mga mahihirap ay nagsusuot ng branded yan. So magsusuot pa yan ng mga sing-sing. Tol, kumikinang ka. Para kang Christmas light. Kasi alam mo yan, mga mahal yan. Pero pagdating mo sa bahay nila, gula-gulanit. Ang dumi. Hindi ko po sa ninalait ang mga ganitong bagay, pero ang sinasabi ko lang po dito,
wag nating i-practice ang defense mechanism. Okay? Ipapaliwanag ko po sa inyo as we go further, no? Ang defense mechanism ng halimbawa, wala kang anak. Defense mechanism mo, para tumahimik na yung tao, sasabihin mo na, ayaw ko magkanak, ayaw magkanak. It's not good. Listen to me. You belong to the Lord. It is not your decision to not have a child. Because you belong to God. Unang commandment pa lang yan sa Genesis. Go and subdue the earth. Kaya oras na tinanggap natin ng Panginoon bilang ating Diyos at tagapagligtas, hindi na yung decision mo, hindi na yung feeling mo. E paano yung nararamdaman ko? Makinig po kayo mabuti, hindi mo alam ang nararamdaman mo. Mas alam ng Diyos kung ano ang tama para sa bawat isa sa atin. Ang kadalasan kasi, tinitake natin yung mga problema sa buhay as something negative. But the Lord is actually giving all of these problems to us for us to call in His name. And for us to grow in Christ-likeness. Kasi the moment that we are facing certain circumstances in life, it helps us grow. It strengthens us. James chapter 1, verse 2. Count it all joy, consider it all joy when you go into trials and tribulations, because it strengthens us in many ways. Ito po yung kailangan nating ilagay sa ating pag-iisip ngayon. Kasi ang basics ng tao ang Bible. Hindi po tayo dahil suggestion ng ganito, dahil sa pag-aaral ng ganyan. No. Remove that away from you. We belong to the Lord Jesus Christ and we follow His word. Now, let's go back dun sa pinag-usapan. Denial. Denial of brokenness causes a person to build their defense mechanism. Defense mechanism of a person blocks the movement of the Holy Spirit. Let me repeat that. Defense mechanism of a person blocks the movement of the Holy Spirit. Kapag mahirap tayo, wag natin takpan yung pagkamahirap natin. God has placed us there for us to understand His will. Kaya kapag sinasabi natin, halimbawa, may sakit tayo, hindi na yata ako gagaling. Defense mechanism natin, bilang may sakit, ang tawag mo dito, yung hindi na ako gagaling. Ito na yung buhay ko. Kasi gusto mo nang tumigil sila sa Lord, kunin mo na ako. No. Remember that anything that comes out of your mouth has a power that will change you. Kaya kung ano man yung namumutawi sa ating bibig, mangyayari ito sa atin. Amen. So when we are feeling unhealthy, hindi tayo gagawa ng ating self-defense, yung parang defense mechanism na ipapractice na natin ito habang buhay. Amen. Sa mga single, tapos tumatanda na tayo, ang defense mechanism natin is, hindi na ako mag-asawa. Do not let that come out of your mouth. Defense mechanism yun, just to shut people up. Tanong ng tanong itong mga to, hindi na nagsawa. Kasi galit na tayo eh. Bitter na. Okay. Bitter na. Pero alam niyo ho ba, sabi ng Panginoon sa akin, anak, hindi maganda ang defense mechanism practice. It blocks the movement of the Holy Spirit. Sabi ng Panginoon sa akin, it takes over the will of God because it causes a person to be callous over brokenness. Callous over brokenness. Listen to me, if you are broken in a particular part of your life, madalas kayo nag-aaway na pamilya, lagi kayo may strife, you are broken, tama? Tapos ang defense mechanism ng pamilya, oy, narinig ko na naman kayo nag-aaway ng asawa mo.
Ano nangyari sa inyo? Hindi, nag-ano lang kami. Defense mechanism, hindi. Ganyan talaga kami. Ganyan lang kami mag-usap. Ganyan. Pero sa loob ng bahay, halos magpatayan na kayo. Pero ang defense mechanism natin, hindi. Ano lang yun? Ganun lang kami mag-asawa. Listen to me. The Lord says, when you are broken, you cry it out to Him. Iiiyak natin ito sa Panginoon. Katulad ni Hannah, nanay ni Samuel. Kasi sa loob ng bahay nila, lagi siyang nilalait. Wala pang anak. Mawa ka naman. Tapos nilalait siya. Okay, makinig kayo. Pag nilalait kayo, masakit. Tama? Pero si Hannah, alam niyo po siya, sa puso niya, hindi siya mag-defense mechanism eh. Hindi niya sasabihin na, okay lang. No. She went to the Lord and prayed. Cried out to God. Na to the point na yung crying out niya ay napagkamalan pa siyang baliw. Sabi ni Eli sa kanya, na paano ka? But gumagalaw yung lips mo pero wala namang lumalabas sa yung bibig. Lasing ka yata, sabi ni Eli. Sabi niya, no, my Lord, I'm just pouring out my heart to God because I am so broken that He may answer my prayer. Brokenness is a part of life for us to grow. Ang kadalasang tinuturo sa atin ng mundo ay depensahan mo yung sarili mo. Pero ang sabi ng Panginoon, when you are broken, you come into your strong tower. Who is our strong tower? That is Jesus. We pray to Him. We cry out to Him. Iiyak natin sa Panginoon. Yun po ang gusto ng Panginoon. When we are broken, He is attracted to that brokenness. And the Bible says in Matthew, sa mga broken na tao, the kingdom of God is for you. What does that mean, Pastor, that the kingdom of God is for you? Ibig sabihin yung manifestation of the kingdom of God will flow through you. Let me explain. Remember last week, umabot tayo na hanggang, anong oras tayo tapos? 11, because we are praying for each one of you. Alam niyo po, prior to that, I was so broken for the last couple of weeks because of the things that I've been going through. I will not share that to you kasi secret namin ni Lord yun. I was so broken na I cried out to the Lord na to the point na He filled me up with power. Na hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling ito. Sabi ko nga sa Panginoon, Lord, I am so broken, hindi ako makapag-prepare ng word. Hindi ko alam ang ituturo sa mga tao mo. Hindi ko alam kung anong sasabihin sa kanila, Panginoon. Ayokong humarap doon, Lord God, na wala akong sasabihin na ayon sa iyong salita. Pero alam niyo pong sabi sa akin ng Panginoon, just stand there, my son, and I will teach you while you are standing there. How many of you have been blessed last week? We have been filled with the power of the Holy Ghost. Each one of us received revelation na hindi natin maintindihan. Bakit kaya may revelation ng Panginoon sa amin? Kasi ito yan. Look at this. When brokenness is given to the Lord, you cry it out to the Lord, He exchanged that with the power, the kingdom of God falls in you. And when the kingdom of God falls upon you, when you practice your calling, for instance, ako, preaching, it flows. Pastor, sa preaching lang ba? No. Hindi lang sa preaching yan. I'm talking about all aspects of life. What does that mean, Pastor? Lahat ng aspeto ng buhay? Yes, pati sa trabaho ko, I'm being blessed. In every angle. Natanong ako, kasi may bisita ako last week. Tinatanong ako ni Ate Loy, may pera ka pa ba? May pera tayo. Yes.
It's because God is blessing me in every angle, not in just the calling, business, socially. Socially to the point na ayoko munang makimit ng tao within this week. Magkukulong muna ako. Introvert kasi. No? I see. When the kingdom of God falls to us, then the power of the Holy Spirit will just flow. Accordingly, when we give our brokenness to the Lord. Now, I want you to think about your brokenness. Saan kayo broken? Broken ba kayo sa sakit? Sa family? Finances? Broken kayo sa situation nyo sa family ninyo? Or anything else na hindi mo alam kung saan, ano ang gagawin mo sa buhay? Huwag mong i-build yung defense mechanism mo, pero iiyak mo yan sa Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, iiyak mo kay Lord dyan. Okay? Iiyak mo kay Lord. Huwag mong sosolohin, o kaya huwag mong ikukwento sa kapitbahay mo. Okay? Kapag bago kang Kristiyano, pwede mong kausapin yung leader natin sa mga church, okay, kung nasaan man tayo. Pero kapag ikaw yung matanda ka ng Kristiyano, lumapit ka sa Panginoon. Amen? Alam niyo po kasi, ang turo ko po kasi dito, turo natin sa simbahan nito is maging dependent kayo kay Jesus, hindi sa akin. Yes, I'm praying for each one of you. And some of you, nagtataka kapag nagkakaroon tayo ng word ng Panginoon, revelation, ba't kaya alam ni Pastor yon? It's not because I know, it's because I am praying for you. And when the Lord reveals it to me, nalalaman ko. At huwag kayong mag-alala, mabilis akong makalimot. Okay? Ibig sabihin nito, kapag may nireveal sa akin na sikreto ninyo sa Panginoon, alam ng Panginoon yung sikreto yun, sinabi ko sa inyo kung anong dapat gawin, huwag kayong mag-alala, in 3 days time, makakalimutan ko na yun. Kasi sa dami po natin, ano ho? Ayan. So, lesson here is, when you're broken, you give it to whom? Jesus. You cry it out. Huwag kayong magpo-post sa social media, sasabihin nyo, malungkot ako. Tapos sad face. Okay? Okay. Makinig po kayo mabuti, no? I-explain ko further. I will explain this further. But each one of you, lalo na kayong mga millennials, mga Gen Z, and mga younger generation, please stop using emoji. Okay? Please. I-explain ko yan in the near future. But I'm just warning you at this time because merong occult, merong occult thing. Okay? Wag na kayong magsasend ng emoji, smiley, or anything else. Okay? Na-list tayo ng konti, pero pag-usapan natin yan next time. Anyway, let's move on to the word or kung saan tayo dinadala ng Panginoon. When we are broken, we give it to whom? Okay. Now, let's continue to talk about the Word of God. Galatians chapter 5, verse 19 hanggang 21. Hindi makakaila ang mga gawa ng mga laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsasamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam. Wala naman nagpa-practice sa atin nun. Amen? Okay. So, yun kasi madaling tanggalin yun eh. Pero ito, makinig kayo mabuti sa mga susunod. Ano ho? Pagkapuot. Minsan kahit na Kristiyano ka na, meron ka pa rin great anger kapag nakikita mo yung isang tao, nakita ko na naman to. Sira na naman araw ko. Pagkapuot yan. Sabi ng Panginoon, hindi ka makakapunta ng langit kapag nilalagay mo yun sa puso. Pastor, paano gagawin ko, Pastor? Hindi ko talaga mapatawad tong taong to. Okay? Sasabihin ng iba sa atin na, Pastor, hindi mo kasi alam yung ginawa niya. Alam niyo po, ang ibig sabihin ng pagpapatawad, pag pinatawad mo siya, hindi naman ibig sabihin na makikihalubilo ka pa sa kanya ulit. Kapag Kristiyano siya, pinatawad mo siya, para sa kayong Kristiyano, may reconciliation doon. Nakita mo na may remorse siya, assuming na siya yung mali, hindi ikaw. Assuming na siya yung mali, nakita mo meron siyang remorse, pagsisisi sa kanyang mga ginagawa, humingi siya ng kapatawaran sa iyo, patawarin mo, sabi ng Panginoon. Ngayon, kapag wala siyang remorse, hindi siya humingi ng patawad, sabihin mo sa sarili mo, pinatawad ko na tong taong to.
Gawin mo yun araw-araw hanggang sa mapatawad mo siya. Kasi ang pagkapuot po, yan ang sabihin na natin, balakid sa pag-uwi mo sa langit. Okay? Pagkapuot. Isa pa, pag-aaway-away. Tayo ba'y nag-aaway-away? Minsan nag-aaway-away tayo. Pero kapag nag-aaway-away tayo, magpatawaran din tayo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, pinapatawad na kita. Joke lang po. Okay, ito pa, pagseselos. May nagseselos ba sa inyo? Hindi lang po ito sa mga couples, pati yung pagseselos na siya yung favorite na anak. Bakit si mommy and daddy favoritism? Ito naman sa mga parents. Bakit si daddy lang ang meron? Ba't ako? Nasaan yun sa akin? No. But whenever sabihin na natin yung mga kasama natin sa bahay ay napapagpala, let's rejoice with them. Matuto tayo nun. Kasi ito yung problema ng mga Pilipino. Uulitin ko hindi ka na Pilipino. Okay? Ano na tayo, pastor? We are citizens of heaven through Christ Jesus. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, you are a new creation. The old you is pass away na. Hindi na ikaw yon. Ngayon, meron ka ng new. You are created anew and blessed by the Lord. So we practice our citizenship. Ngayon, ako ay pinagpala. Kaya hindi na tayo mabilis magselos. So kung meron na tayong 3 apo, nagseselos ka pa para sa asawa mo. Come on, let's move on. Move on na po tayo. O kaya sa mga iba, ang tanda-tanda na natin. Pinagseselosan pa rin natin yung favorite na anak. Baka babait talaga yung favorite na anak, tapos ikaw salbahe ka. Baguhin mo yung sarili mo. Okay, ganun lang po yun. Ano ho? Pagseselos, ayaw ng Panginoon yan. Pagkakagalit. Ito, hindi natin napapansin. Pagkakabahabahagi. Alam niyo yung grupo-grupo? Yung halimbawa, mag-grupo-grupo kayong ganyan sa pag-uusapan niyo yung isang tao. O yung iba, nagkakaroon pa ng extension, gagawa pa ng group chat yan. Group chat against one person. Tapos papangalanan niyo yung group chat niyo, galit kay, tapos yung pangalan kay ano. Tapos doon kayo magsasabi, tingnan niyo, andito na naman siya. Tingnan niyo yung suot niya, ang pangit. Ayan. Alam niyo po yung mga practice as such, sabi ni Lord, ano yung nakasulat dyan? Ito ay gawa ng mga laman at hindi kayo makakapasok sa langit kapag meron kayong practice na ganito. Amen? Kakabahabagi, pagkainggit. Huwag ka masyadong inggitero. Ang problema kasi sa mga Pilipino, kapag meron yung isa, minsan naiinggit tayo. Ang kadalasan naririnig ko sa mga OFW, kapag kinakausap ko sila, ayaw nilang makihalubilo sa kapwa Pilipino. Alam niyo bakit? Kasi yung mga kapwa daw nila Pilipino, sila pa yung naghihila sa kanila pababa. Totoo yan. Madami akong nakausap sa Singapore, na gano'n, kaya ayaw nilang masyado makahilubilo sa mga Pilipino. Kasi kapag habang umaangat sila, sinisiraan sila ng kapwa nila Pilipino. Ulitin ko, hindi ka na Pilipino. Amen? Lahat ng Pilipino magsabi ng, okay. Good. Nakikinig kayo Kala ko may mahuhulog Good. Lahat po tayo ngayon ay bagong nilalang na. Kaya hindi na ho tayo inggitero. Kapag napagpala ang ating katabi, kapatid, meron silang bagong kotse, bagong bahay, bagong anak, na bless, pinagpala ng trabaho, nakapag-abroad at kumikita ng malaki, tayo ay magalak. Amen? Sabay-sabay, pautang naman. Wag. Okay? Wag po tayong gano'n. Okay? Hindi po maganda yon. Magalak lang tayo, no? Wag po tayong masyado porque kumita lang ng konti, utang ka kaagad, no? Ay, nako, hindi na tayo ganyan ngayon.
we are blessed. Kapag ang ating mga kapatiran ay pinagpala, kaugalian natin, sabihin natin sa ating sarili na tayo ang susunod. Amen? Tayo na po ang susunod. Hindi lang po yun. Okay, wala naman, okay, God forbid. Ayaw ni Lord yung pagpatay. Okay, paglalasing. Ano pa yung isa? Walang hablas na pagsasaya. Ibig sabihin dito, ang ibig sabihin ng Biblia dito, yung partying to the point na groggy ka na sa kakaparty. Okay? Yan, hindi yan gusto ng Panginoon. Muli ko kayong binabalaan. Ang mga gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Clear na po yun, ha? Napaka-clear description ng sinasabi ng Panginoon na you will not take any part if you are practicing. Pastor, pero tinanggap ko si Jesus pero hindi ko lang ma-give up ito. Paminsan talaga, gusto ko lang nakikimarites, gusto ko lang maggrupo-grupo. No. I'm telling you from that very instance na kapag pinapractice mo yung mga bagay na yun, tapos dumating si Jesus, may iiwan ka. Yan ang sinasabi ko po sa inyo, kaya mag-iingat po tayo. Pastor, paano ba tanggalin yan? Isuko mo yung buhay mo sa Panginoon. You give that up to the Lord. Mabubuhay ba tayo ng walang chismis? Parang hindi kayo mabubuhay ng walang chismis. Mabubuhay ba kayo ng walang chismis? Mabubuhay ba kayo ng nakikibahabahagi tayo, kampi-kampihan? Hindi naman. Mabubuhay ba tayo pag wala yung luho natin? Hindi ba tayo mabubuhay? Hindi. Mabubuhay tayo. We can. That's why stop practicing as such. Hindi lamang po yun, yung parting yun, hindi lamang yun, kundi lahat ng parte ng ating buhay ay hahayaan natin ang Diyos ang gagawa ng desisyon na naaayon sa Kanyang salita. Ito yung nakasulat sa Biblia. So, hindi lamang po yung warning ng Panginoon, pero in every part of our lives, we are going to let the Lord Jesus Christ decide for us. Amen. So, kaya nga ito yung nadiskubre ng mga disipulo. Nung nakikita nila si Jesus, sa tuwing bumababa siya galing sa bundok, hindi yung ginagawa ni Jesus sa bundok? Tuwing umaga na lang manggagaling siya sa bundok, bababa. Tapos pagbaba niya, ipagpe-pray niya yung bulag, makakakita. Pagpe-pray niya yung pilay, gagaling. Magpe-preach siya, napaka-powerful, punong-puno ng wisdom. Okay? Nakapaglakad siya sa tubig. Kinas out niya yung demon possess. Yung mga demonyo, takot na takot sa kanya. Nagtaka yung mga disciples ngayon, ano kayong sekreto nila? Ano kayong sekreto ni Jesus? So ngayon sinundan nila si Jesus, sa tuwing umaga siya ay pumupunta sa bundok, nakikita nila, nananalangin siya. Kaya napansin nila ang sekreto ni Jesus sa kanyang prosperity. Okay? When we talk about prosperity, it talks about whole aspect of prosperity. Pag tinawag naman natin ang power ng Panginoon, it talks about the whole power of God. The whole power of the Lord. And also, the whole might of God. Yung kapangyarihan ng Diyos, nagmamanifest. So, napansin ng mga disciples na in terms of Jesus' prosperity, power, and might, He receives that power whenever He prays. Kaya ang sabi ng mga disipulo, Lord, teach us how to pray. So in Matthew chapter 6, hindi ko sasabihin yung buong prayer kasi another topic yun eh. Pero mag-concentrate lang tayo dun sa decision making na ibibigay natin sa Panginoon. Ano ho? Yung decision natin sa buhay natin. Ito ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 10. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Sabi natin yun ulit. 1, 2, 3, go.
on earth. When we pray those prayers to the Lord, we're asking the Lord, Lord, your will be done. Kalooban mo ang mapangyari, hindi ang kalooban ko. Okay. When we receive the Lord Jesus Christ, we follow His word, make it as a norm of our lives, and in terms of decision making, we let the Lord Jesus Christ decide for us. You and I must submit to God's will. The question is, Pastor, ano ba yung God's will? Ano ba yung will ni Lord para sa akin? Ulitin ko po, hindi mo malalaman ang will ni Lord if you don't know the basics. This is the basics. Basahin lang natin ang Bible. Pastor, ang kapal niyan eh. Babasahin ba namin lahat yan? Gusto niyo ba mapagpala? Gusto niyo ma-bless? I'm not just talking about your financial blessing, but I'm talking about your health, your family, your career, your promotion, your social influence, and everything else inside your life. Yun po yung tinatawag nating prosperity. Ang prosperity na yun ay nanggagaling muna sa salita ng Diyos. Kaya basahin ho natin ang Bible. Ano po? Sabihin mo sa katabi mo, magbasa tayo ng Bible. Basahin tayo ng Bible. Yan. Good. Good. That's good. Ito po ang plano. Ito po yung God's will. Okay? Bigyan ko kayo ng isang verse, pero madami po ito. Ano ho? Ang will ng Panginoon, ang plano ng Panginoon sa atin, madami nakasulat sa Bible yan. Pag babasahin ko po lahat yun ngayon, ubos ang oras natin. Pero bibigyan ko lamang po kayo ng isa ngayon para makapag-move on tayo dito sa topic. So in John 10:10, verse 10 says, "The thief comes only in order to steal, kill, and destroy." Yun ang plano ng diablo sa atin. Steal, kill, and destroy. We're not going to talk about that. But the plan of the Lord is, I came that they may have and enjoy life. Sabi natin, enjoy life. And have it in abundance. To the full. Till it overflows. Okay. Enjoy life. Have it in abundance. To the full, till it overflows. Di ba ang ganda? Pero, makinig kayo mabuti, ano ho? Not in your definition, but in God's definition of enjoy life, have in abundance to the full till it overflows. Ang definition kasi natin ng enjoy life is, ito yung enjoy life ng mundo. Okay, makinig kayo mabuti, ito yung enjoy life natin. Wala kang utang, wala kang problema, buo kayong pamilya, magbabakasyon kayo, tapos all expenses paid, wala kayong iniisip na tatao sa bahay nyo kasi may mga katulong kayo, alam niyo. Tapos doon kayo sa beach, inom-inom kayo ng juice nyo, fruit juice. Enjoy life. That is the definition of the world's enjoy life. Pastor, anong ibig sabihin ng Diyos regarding enjoy life? Kaya nga magbasa tayo ng Bible para alam natin. Kasi sasabihin natin sa Panginoon, Lord, sinundan naman kita. Kala ko, enjoy life to the full till it overflows. Bakit may mga ganitong nangyayari sa buhay ko? Hindi ko maintindihan. Kasi yung definition mo yon. Ang definition ni Lord ay nakasulat sa James chapter 1, verse 2 hanggang 4. Look, ito yung definition ng Lord ng enjoy life. James chapter 1, verse 2 hanggang 4. Sabi niya dito, consider it pure joy. Sabihin natin, pure joy. Yan. My brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, enjoy your trials and tribulations. Kayo ba ay masakit? Enjoyin niyo yung sakit. Masakit ba ang inyong mga tuhod at kasukasuhan dahil tayo tumatanda na? Enjoy it. Sabi ni Lord, count it all joy. You know what? The joy that the Lord is speaking in His Word is you have peace in the midst of your storm. You have
peace in that pain. Lord, masakit ang aking dibdib. Halos hindi ako makahinga. Pagalingin mo naman po ako. Pero Lord, ito yung enjoy life here, no? I thank you for this opportunity because I will experience your miracle one way or another. Hallelujah! That's why enjoy. Sino pong may problema sa inyo sa pera? Ang dami natin, no? Kayo mag-alala, pati si pastor. Hindi dahil meron akong personal utang, ha? No. It's because yung problem sa school, nung naging presidente ako, problem ko na din. Yung problem sa church, problem ko na din. Ano ho? Kaya kung may utang yung school, may utang din ako. Okay? So pare-parehas tayo. Okay, hindi ko na i-share sa inyo kung ano man yun. But I'm telling you here is we are in the same boat. And whenever you are experiencing lack, alam niyo po lagi kong sinasabi sa sarili ko, Panginoon, maraming salamat dahil tuturuan mo ko kung paano humawak ng malaking pera. Kasi malaki yung utang namin. And actually, God is actually teaching me how. Not only finances, kung paano ito, ulitin ko po sa inyo, pag binigyan kayo ng pera ng Panginoon, ano yung nakasulat sa Bible na gagawin natin? O nakalimutan nyo na, last week lang to. Doblehin mo. Yun ang attitude ng isang Christian citizen. O kung sabihin natin, heavenly citizen. Okay? You are to double whatever you receive from the Lord. And actually, the Lord is teaching me. Tinuturuan ako ng Panginoon. At lahat tayo magkakaroon ng pag-asa ngayon na ma-experience ang miracle ni Lord. When we are talking about, Pastor, kailan natin ma-experience yung miracle ni Lord? Before you ask for the miracle, you ask the Lord, Lord, ano yung gagawin kong next step? Kasi miracle will not happen if you have not done anything. Ibig ko sabihin, alam ko yung miracle, it's a grace of the Lord. We don't have to do anything. But it doesn't mean that you will become lazy. Na wala ka nang gagawin. Ano? Halimbawa, isa pong example, no? Isang hinihinging miracle ni Sister Lorena, miraculous healing. But the Lord at times provides for medicine, for check-up. Kaya ang ginagawa ni Sister Lorena, pupunta siya sa hospital. That is something that you can do. Pero pag sinabi na ng doktor na ito lang yung magagawa namin sa inyo, then wait for the miracle. Amen? Now, kapag naman tayo sa mga may utang, sabihin natin yung problema natin yung pera, hindi ibig sabihin, uupo tayo sa bahay, Lord, miracle. No, that will not happen. Kasi the Lord is actually teaching you. Alam niyo po yung unang prayer ko sa Panginoon, sabi ko sa Panginoon, Lord, paano kami makakaahon dito sa financial problem na ito? Sabi ni Lord sa akin, anak, umupo ka. Okay. Magkano yung hawak mo? Sabi niya sa akin, Lord, ito lang, sabi ko, secret, okay? Lord, ito lang, sabi ko sa Panginoon, okay, by next month, doblehin mo yan. Lord, paano? Paano ko dodoblehin to? And then God teaches me. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Pag alam niyo yung word, God will give you spoken word of instruction, then yung pag ginawa mo, ma-amaze ka na lang kung paano ginagawa ng Panginoon yung miraculous things. And little by little, the Lord is teaching me. Tinuturuan ako ng Panginoon. Pero ang kailangan mong gawin, you move. Make a move. And the Lord will help you. Amen? Make a move. Hirap na hirap ka magpatawad. Ang kailangan mo lang gawin, make a move and forgive the person. And the Lord will do the rest. Pero we need to decide for ourselves. At kailangan natin gumalaw. That's why when the Lord says we enjoy life to the full,
in abundance to the full till it overflows. It means that we may find peace in times of troubles, in times of storm. Sabi ng Panginoon, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may mature and complete, lacking nothing. Ulitin ko yan ha. When you consider trials and tribulations as pure joy, we will have, sabi ng Panginoon, because you know that the testing of faith produces perseverance, and perseverance, when it's finished its work, you will mature. You will mature. Sino ba ho sa atin ang nakasubok ng problema tapos na-overcome natin? Then, when we face another problems as such, alam na natin yung gagawin natin. Hindi na tayo nagpapanik katulad nung una. Amen? Maalala ko nung medyo bata-bata pa ako, problema ko tuwing hihiga ko, mananaginip ako lagi akong hinahabol ng demonyo. Hindi ko alam kung paano ako, talagang, alam niyo po, noon takot na takot ako. Bata pa ako takot na takot ako. Pero habang lumalalim yung pananampalataya ko sa Panginoon at sa Kanyang salita, whenever I experience things as such, tinatawanan ko, wow, binabangungot ako. In Jesus' name. Magigising ka na lang. So yun, lang yun? Simple things. Simple things. And when the Lord actually teaches me how to deliver demonic possessed person, madami yan na-experience ko. Na habang pinagpe-pray namin talagang, naikwento ko na po sa inyo before, na yung mga batang anliliit, pero kapag nagsalita yan, ang lalaki ng boses. Maliit babae, pero yung boses niya parang matanda. Sabi, ano to? Sabi ko, in Jesus' name, come out of this person. O kaya bubulungan ko lang yung bata, tanggapin mo si Jesus as your Lord and Savior. Alam ko, naririnig mo ko deep within your heart. Sabi ko, sabihin mo lang kahit sa puso mo. And when I have the signal of the Lord, cast the devil out. The devil will be cast out. Noong una, takot na takot ako kasi, demonyo. May demonyo, sinapian yung bata. Pero alam niyo po, kalaunan, habang nakakakita ko ng mga ganun, parang excited pa ako. May demonic possess. Sige, palayasin natin. So to the point na hindi pa ako nakakarating, lumalayas na yung demonyo. Okay? Kasi pataas ng pataas yung level na yan Nung una, kailangan mo pa talagang ipag-pray. Minsan, naabot pa kayo ng 3 oras, hindi pa rin lumalabas yung demonyo. Na-experience ko po lahat yan. Pero nung medyo tumagal-tagal na at lumalim na ako sa pananampalataya, hindi pa ako nakakarating, lumalayas na yung demonyo. Many times na nangyari. Kaya ngayon, gustuin ko man pumunta kapag may demon possess, hindi ko na maabutan yung demonyo kasi bago ako dumating, lumayas na. Because they know. And that's how we grow in Christ. Amen. So, whenever we face trials right now, sabihin lang natin sa Panginoon, Lord, i-enjoyin ko lang to. Okay? O isipin nyo yung problema nyo ngayon. Come on. Think about your problems right now. And tell the Lord, Lord, help me find peace in this problem. Come on, you pray. Lord, help me find peace that surpasses all understanding in this problem. Ngayon, kapag nakita nyo yung peace na yon, makikita nyo, you will find joy in your heart. Sino ba sa inyo ngayon ay may utang, pero masaya kayo, okay lang? Okay? Masaya kayo? Minsan tinatawanan nyo, no? Pero hindi ibig sabihin na wala kayong pakialam at makapal yung mukha nyo at di kayo magbabayad. Okay? Magbabayad tayo. Amen? Lahat na magbabayad, magsabi ng, yung ayaw magbayad, tahimik Magbayad kayo. Okay?
Magbabayad tayo lahat and God is going to provide. So, let us just enjoy the process. Hindi nyo ba napapansin, pare-parehas tayo? Kasi ang pangako ng Panginoon sa simbahan na to, God is going to prosper us. Financially. Hindi ito happy talks or sugar coating ng mga problema. No. Gusto nyo mawalan ng utang? Sinong gusto mawalan ng utang? Dalawa yung pwede nyong gawin. Sinong gusto mawalan? Sige, magtaas ang kamay. Okay. Gusto nyo mawalan na? Dalawa yung pwede nyong gawin. Umalis kayo sa Humphrey Center kasi yung anointing nagfo-flow dito. Okay? Umalis kayo sa church na ito o kaya magtiwala tayo sa Panginoon. Kasi He's going to teach us. Pastor, ba mo kami pinapaalis? Kasi yung anointing nagfo-flow dito eh. God is actually teaching each one of us how to handle the wealth of the Lord. Okay? By utang, pastor? Wala bang ibang way? Baka ito lang yung way ng Panginoon. Kasi alam niyo po yung situation natin sa school, ano talaga yan eh. I believe it's God-given eh. Kasi nagsimula po yan, kasi ito yung nangyari. Kwento ko lang po, no? So, nangyari, nag-umpisa yung school, well provided, meron po tayong support sa Amerika. Kalaunan, tinanggalan tayo ng support kasi hindi tayo sumusunod. Pastor, ba't hindi tayo sumusunod? Kasi nagkakaroon ng corruption. In corruption in what way? Parang ganito, explain ko sa inyo para maintindihan nyo kung anong corruption yon. Kaya hindi tayo sumusunod. Remember, we are following the word of the Lord. We're not following anything. Ibiruin nyo, sinasabi sa amin na picturein nyo yung mga kawawang bata, mag-report tayo ng fake. Paanong fake, pastor? Yung ano tayo, puro kahirapan. Alam niyo yung tent natin ganon? Gustong-gusto ng mga Amerikano yun. Pero God is giving us progress, kaya natin tinayo itong church na to. Ngayon, nagalit yung mga higher-ups. Bakit kayo nagpatayo ng... Bakit hindi pwede? So, dahil hindi kami sumusunod, cut off. Boom. From 2009, tayo na lang mag-isa. Yung mga dating support na meron, wala na. Kasi ang problema kasi, ito yung naging problema, ang mahirap kasi sa leadership ng mga Amerikano, gusto nila maging dependent tayo sa kanila. Mali. When you are a leader, you're supposed to teach everyone na under you to stand alone. Supportahan mo sila for a couple of years and then teach them how to handle. Kasi ang nangyari dito sa school, sponsor. Nung nawala yung sponsor, nawala din yung estudyante. Nung nawala yung, alam niyo yun, walang income kasi yung, alam niyo ho ba yung, ayan, na-share ko tuloy sa inyo. Alam niyo ho ba yung ating tuition fee? Kailan pa yung tuition fee natin, te? Na hindi nagbago? 2015 ba? Nagbago na yung buong mundo. Tayo yun pa rin. Kasi, maling leadership eh. Maling leadership. And to the point, ito, nag-struggle tayo ngayon, umakyat. Pastor, bakit hindi nyo itaas? Itaas na lang natin yung tuition fee para tapos yung problema. Parang ganun kadali. Hindi ganun kadali yon. You have to submit, i-reason out mo. It's a lot of work. Kaya I'm telling you, right now, God's actually teaching us how to handle as such. Hindi kami nagkautang dahil ginusto namin magkautang. Alam niyo po, ang easiest way sa mga ordilyo para mawalan ng utang, isarado yung school. Mag-declare kami ng bankruptcy, tapos wala kaming utang. Ganun lang yon. But, it is God-given. And the Lord told us, I will teach you how to rise up. Sabi ng Panginoon sa amin, anong respond namin? Lord, be gentle. Masyadong masakit yung mga pinaggagawa mo, Lord. Kasi masyadong malaki to. And to the point na nagigising kami sa umaga. Pumipitik yung mga paa namin at iiyak kami dahil sa laki ng utang. Hindi namin alam saan kami kukuha. Pero you know what? Siguro sabihin na natin, 2014 yun, 14, 15, yun, daily yun. We are crying daily, crying out to the Lord. Pagdating ng 2019,
kalyado na kami. May utang tayo? Oh, may utang tayo. But God will provide. You see, sabi ko po sa inyo, yung God's provision is different from our expectation. Sabihin ko po sa inyo, ulitin ko sa mga hindi pa nakarinig, yung building hindi sa atin. May bumili niyan. At ilang taon na hindi pa bumabalik. Kaya sabi namin nung pangalawang taon na hindi pa siya bumabalik, sige, gamitin na natin. Sa atin na rin to. Okay, tingnan nyo ha. Hindi namin sinasabing hindi sa amin, pero sa atin na rin to. Paayos na natin. Tingnan nyo po yung school. Maganda. Bagong pintura. All thanks to our management, si Miss Roda. Pintura. Mga bagong paraparnalyas. Dinesign pa yan ng ating mga teachers. Kung papasukin nyo, talagang mahihiya kayo dahil ang ganda. Kala mo sa atin, no? Oo, sa atin yun. That's how I believe. Pastor, do you have peace? I do have peace. Even, sabi ko nga sa Panginoon, Lord, kahit na dumating yung may-ari nito at kunin niya na ulit pabalik yung building, it's okay. Simple lang naman, Lord. Hindi magsasara kami. Tapos yung usapan. Pero Lord, sabi mo hindi kami magsasara, then let your will be done. Do I have peace? Yes, I do have peace. So you should too. Now, I want you to think about your problem. That is my problem. That is the school's problem. But what about your problem? Do you find peace in abundance? To the full? Are you enjoying it till it overflows? Pastor, how can we be like you o yung nararamdaman mong peace? Paano ba yan, Pastor? Ulitin ko po sa inyo. Broken kayo, di ba? Sinong broken dyan? Iiyak nyo yan kay Lord. Hanggat sa wala na kayong maiyak. Kasi ako ngayon, totoo lang, wala na akong maiyak patungkol dyan sa problem na yan. As in, punong-puno na, Lord, wala na akong maiyak. Sawa na akong umiyak. Napunta na ho ba kayo doon? Nasawa ka ng umiyak? O hindi pa? Sige, iyak nyo yan kay Lord. Mamaya, wag dito. Iiyak nyo mamaya kay Lord sa devotion ninyo. You come into your room, you cry it out to the Lord. Lord, I am in pain. Hindi ko alam yung gagawin ko. Lord, I will cry out to you. Just cry it out. You cry it out to the Lord. Amen. Yun yung gagawin nating practice. Para ito yung kalooban ng Panginoon sa atin. Ay yung, ulitin ko po sa inyo, kasi tingnan niyo, yung brokenness attracts the Lord. And those who are broken, the kingdom of God is for them. Ibig sabihin, the power of the Lord is upon you. So in everything that you do, you prosper. Doon papasok yung blessing ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Maganda pa sana kung define pa natin ito in further, no? Pero siguro, siguro ito, magiging 3 parts. Okay, 3 parts. Since it's already time, we're going to discuss more of this by next week. Ano ho? So, have we learned something today? Let's all stand in the presence of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, oh God. As everyone close their eyes, every problems that you have, come on, you gather it out. Lahat ng problema nyo, gusto ko pong isipin nyo, lagay nyo sa puso nyo. Come on, right now. Isa-isayin nyo sa Panginoon, Lord, ito po yung problema ko. Now, let's give it to the Lord. Lord, I am broken. Come on, you say to the Lord, I am broken, O God, and I'm giving this heart to you. I am broken because of this problem, and I'm giving it to you, O God. Lord, I surrender.
Marami pong salamat, Panginoon, dahil Ikaw ay tapat. Bagamat may mga bagay po kaming hindi maintindihan sa aming buhay, patuloy po namin itong ibibigay sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin sa aming pagharap sa mga problemang ito, Lord God. Matutunan po namin maging mapunta, Panginoon, sa kapayapaan na sinambit mo sa iyong salita. Tulungan mo po kami lumakad na naayon sa iyong Bible, O Lord God, to your every word. Help us to understand it, Lord. Not just understand it, Lord, but experience it. Help us, O Lord God, we pray. So today, we just give to you our hearts. We surrender to you our life, O Lord God. Thank you, Father. Yes, O Lord. Yes, O Lord. Marami pong salamat, Panginoon. Kaya ito po kami lahat ay binibigay na lamang po namin sa inyo, Lord. Kami inyong pagpalain, patnubayan, at Lord, lahat ng aming gagawin sa aming kinabukasan, ikaw na lamang po ang kumubay. We just want to bless your name. We give you our praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa.